Ano yung pinakamalaking bagay na nabili mo sa sarili mong pera? Pinakamalaking bagay? That made you really happy? Hindi po siya bagay. Ano? Hindi ko po siya binili. Aha. Ano yun? Natanggap ko lang po siya. Ano yun? Ano yung natanggap mo? Yung family ko po. Okay. Gano'ng kahalaga sa iyong pamilya? Like, sobrang halaga ko po. Sobrang halaga po ng family ko sa akin. Kasi, nandyan po sila kahit na nasa highs and lows ako. Mga ganun. Sinusuportahan nila ako through emotion, financially, kahit ano pa yan. Sinusuportahan nila ako. Kung ano man yung ita akong buhay, sinusuportahan nila ako and gusto nila kung ano yung mas nakaka-best sa akin. Kaya minsan napapagalitan. Normal naman yun. Normal naman. Pero I'll take it as a, lesson or parang wag mo nang ulitin kasi kaya pala sila nagalit kasi mali nga pala. Isinisip ko na lang talaga na mas pinili ko na lesson na what if tama nga sila. Wala namang masamang mangyayari. Mas maganda pa nga kapag sinunod mo sila kasi sila yung may mas nakakaalam. So, papunta na tayo guys sa training ni Eldrew Yulo. First time natin siya makikilala. At kararating lang niya galing sa Japan. Tatanggal ba ng shoes? Okay. Hi, Bea. Hello. Oo. Nag-start na ba siya ng practice? Until 1 o'clock. Oo. But Eldrew, Coach Raylan, Eliza, the youngest, they'll be flying to Japan on Sunday. Oh, okay. Kasi sila ng Japan for the training camp kasi they're preparing for a competition this December in Hong Kong, China. Anong yun? Competition yun? It's an invitational, Chiu Wai Chung Cup. Considering the parang laki ng competition, it's not that big, not that major, pero yung kalaban nila ang malalaki. China, Chinese Taipei, Hong Kong, Thailand, which are the gymnastics powerhouses in Asia. So they need to take that opportunity in preparation as well for Asian Championships next year. Kasi sila din yung mga makakalaban. And then Eldrew as well, she needs to prepare for the Junior World Championships. The Junior Worlds po kasi, he's qualified to compete in that and it will be hosted here in Manila. So home court. So he really needs to prepare for that. Mainit ngayon ang pangalan ng 16-year-old gymnast na si Carl Eldrew Yulo, nakababatang kapatid ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Nag-uwi ng 4 na gintong medalya at 2 silver medal si Eldrew sa katatapos lamang na JRC Artistic Gymnastics sa Bangkok, Thailand. Determinado si Eldrew na sundan ang yapak ng kanyang Kuya Carlo sa 2028 LA Olympics. Nagkaroon ng lamat ang relasyon ni Eldrew at ng kanyang Kuya Carlo dahil sa nangyaring away sa publiko ng kanyang ina at ni Carlo na hanggang ngayon ay hindi pa din nare-resolba. Sa vlog na ito, napagkasunduan namin ni Eldrew na huwag nang pag-usapan ang madilim na bahaging ito ng kanilang pamilya at sa halip, mag-focus na lang sa kanyang planong gumawa ng marka sa larangan ng gymnastics. Ayan o, Eldrew! Basta ka? Congrats ha? Congrats. Ano pakiramdam? Masaya ka? Ikaw. Susundan ka na niya. Kahit saan ka pumunta. Yan, ako naman. Naglalaro. Lupit. Lupit. So ito, ano ba to? That's the pommel horse po. Okay. Paano ginagawa dyan? So kailangan nyo po i-circle yung body nyo po. Like parang ganun po. Huwag mo pansinin yun ha. Ganun lang yan. So kailangan nyo pong i-circle your body na parang motion, na parang ganun. And hindi lang po yung body, pati buong pababa. Buong katawan, gaganon ka? Buong pababa lang po. Ito lang po yung steady na parang nakaganon lang, tapos ganun lang po. Okay.
Gusto niyo po i-demo ko po? Ikaw muna. Pakita mo sa akin. So, Paano? ganito. Ah. So, excuse me po. Sige. So, ganito po siya. Actually, na parang Wow! ganun po. Yung ano. Hirap naman nun. Di ko yata kaya Yeah. yun. Actually, ito po yung pinakaayaw ko. Pinakaayaw mo to? Hindi, joke lang po. Yeah. Di ko kaya katawan ko. Bigat. Yan. Ah! Tapos Wala. meron pa po yan isang version na parang Paano? ganito po. Sige. Parang ganito po. Parang gano'n. Ganun po. Wow! So, kailangan po flexible ka dyan. And, Grabe. yeah. Ano pa iba rito ginagawa mo? Sige. Paano sa floor? Oh. Okay. Okay. So, spring floor naman po siya. So, tatalbog naman po siya. Kahit sa actual Olympics, ano? Spring floor po. Games. Matalbog. Talagang ganyan to, atalbog talaga. Pero iba pong brand. Oo. Hindi po siya yung same Nangyari na rin sa'yo na na-injure ka habang ginagawa mo yan? Yung talagang masama yung bagsak? Many times po. Pero bihira lang po ako magka-injury kasi. Ito po, back. Ganun po. Oh, wow. May nanonood sa'yo. Again. Ito po. Ayun po. Wow. Yun. Guys, ang hindi ko kayang gawin. Pwede naman po. Ito, gawin niyo po. Wag naman, baka mabali ako dyan. Hindi po. Ayun, Ako hindi ko na kaya yan. Ito po. Eldro, wag mo na akong pilitin. Baka ma-hospital pa tayo dito. Handsome Oo. po. Kala ko yung sapa. Sige nga, paano ginagawa ron? Wow! Grabe. So, kailangan mo po doon ng grip strength. Oo. Kaya, may sure. Ang galing. Sige, pakita mo sa akin yung ano mo. Yung mga award mo. Medal, guys. So, first, this is all around. And this silver is team. And ito yung sa mga apparatus na ito yung floor, vault, then yung rings, then ito yung P-bar, yung parallel bar. Then this one is from a different game, from different, championship. So this is Asian Championship in Uzbekistan. This is gold medal and in its vault. Gano'ng karami na ang ganyan mo? Hindi ko po mabilang. Ang dami talaga. Yes. Ganun po karami. Wow. Nung na-achieve mo yan, anong naging pakiramdam mo? Paano mo describe? Ano po, masaya and hindi pa rin po makapaniwala. Masaya lang. Kanino mo inaalay yung tagumpay na yan? Siguro po sa akin. And sa family ko po. And then sa GAP. Since they are part of me, kasali sila sa success, mga success ko po sa buhay. May lugar ka na ba para i-display itong mga madami mong medals? Wala po. Sa ano lang po. Sa kahon lang. Kahon lang? Tapos i-display yan? Sa ano po. Sa, ano po tawag doon? Yung plastic na, Box. box yun. Sa box. Dapat Ganun po. meron, parang ganito. Yan, Diba? Diyan mo ihahang yung, mga medals mo. Wala po. Maliit lang po bahay namin. Walang lugar sa bahay? Wala po. Guys, kasama na natin ang bagong Golden Boy, Carl Eldro Yulo. Eldro, congrats! Thank you po. Grabe. Ang daming ginto nito. Paano mo na-achieve yun? Ano lang po. Put a lot of effort, then hard work, then consistent sa training. Is that something na in-expect mo? Na makukuha mo? No, not really po. Bakit? Unexpected. Bakit? Kasi, it's a gold. Nakailang gold ka na ba sa buhay mo? Hindi ko na po mabilang eh. Marami talaga. Marami po. Etong sinalihan mo to, kung saan naka-4 kang ginto, how would you describe yung competition na yun? That competition is just like, it's not that high or it's not that major. But marami rin naman pong kasing level ko na sumali. Kaya may challenges pa rin po.
Oo. May iba rin na mga nakakuha ng ganung karaming ginto sa competition na yon? Opo, sa mga lower level po na pre-junior, sa mga ano po, sa may mga levels 1 to 5, meron din naman. Meron din naman. Yes po. Oo. Kumbaga, isa ka sa mga nakakuha ng marami Yes po. among many athletes. Napakinggan nyo na ba ang daing ng mga api? Hindi nyo talaga sila maririnig dahil walang boses sa mga kapuspalan. Sa Kongreso, ACT-CIS ang lumalaban para sa mga sinaktan at niloko. ACT-CIS ang boses ng inaapi! Yes. Ano pakiramdam mo, Eldrew, na ang Yulo ay nagiging brand na ng pagiging mga champion, ng pagiging mga gold medalist pagdating sa gymnast? Actually po, hindi ko po alam kung anong mafe-feel ko kasi like, tao lang din kami. Pero, thank you pa rin. Mga ganun. Kasi, yun lang, nakikilala kami. Bilang isang professional na gymnast, mga ganun po. Siyempre, hindi maalis sa isipan ng mga tao na itanong kung ang Olympics ba ay tinatarget mo rin ang pagkakaroon ng ginto sa Olympics. Actually, yes po. Lahat naman po ng athletes, malaki rin ang pangarap lahat ng athletes. Gusto rin lahat ng ibang athletes na maging Olympian at maging gold medalist. So lahat ng ginagawa mo ngayon, may kinalaman ba yan sa future goal mo talaga na maging gold medalist sa Olympics? Bata pa lang po ako. Pinapangarap ko na po talaga maging gymnastics. Ay maging Olympian po. So, yeah. Lahat po. Actually po, ito pong training sa susunod na bukas or in the future. Ayun po, pinaghahandaan ko po yung sarili ko para sa araw na yon. Bakit? Saan nagagaling yun? Yung ganong klaseng dreams? Siguro, gusto kong magkaroon ng pangalan sa mundo ng gymnastics. Or gusto ko na tumatak sa mga bata or mga isipan na may pangalan ako sa mundo ng gymnastics. Parang kilalang kilala ako kahit matagal na ako retire, kilala pa rin. And by that time na magkaroon na ng Olympics, pasok ka na doon sa edad mo? Yes po. By that time, 2028, I'm 20 years old. Kasi ang pwede lang mag-compete through, higher levels na pang senior is like 18 years old po. Mga senior level po. 18 above. So pasok na, no? Okay. Yes. Coach, anong napansin mo sa performance ni Eldrew? Sa napansin ko sa performance ni Eldrew is nagawa naman niya yung dapat gawin niya sa competition. Tsaka kung ano yung ginagawa namin sa training, na-apply niya naman doon. Pero may mga times na yung ibang elements hindi na-count dahil sa, yung sa pressure din kapag ka nagko-compete ka. Pero naka-4 na ginto siya at 2 silver. Napakalaking achievement to, di ba? Opo, sobrang laking achievement po. Paano niya nagawa yun? Ganun lang, iniisip niya lang na kapag ka nandun siya sa loob ng competition, same as sa training lang. Dahil yun lang po yung palagi namin, lagi kong ina-explain sa kanya na halos parehas lang naman. So, kailangan mo lang talagang isipin kung ano yung mga dapat gawin dun sa loob ng competition. Lalong-lalo na kapag nagro-routine ka. In-expect niyo ba na mananalo siya ng ginto dun sa games? Hindi po kasi po, dahil nga sa may mga country na alam namin na sobrang malalakas sa gymnastics, lalong-lalo na yung Malaysia. And then nandun din yung Japan. Alam naman natin kung gaano sila kagaling pagdating sa larangan ng gymnastics. So hindi namin ine-expect yung medal, yung gold medal dun sa competition na yun. Ano sa tingin mo ang naging strength ni Eldrew para manalo siya ng ginto at silver? Basta ang nasa isip lang talaga namin is yun sa kung ano yung ginawa namin sa training, kailangan niya lang ma-apply talaga po. So, yun lang po talaga, doon lang po kami nakapokus. So, yun po. Kailangan niya lang magawa ng maayos yung Wala na kaming masyadong iniisip ang iba, kundi yung kung ano yung ginawa namin sa training. Minake sure ni Coach Muni na
makakapag-routine siya ng maayos. Kailangan gawin mo lahat yung makakaya mo para ma-reach yun ni Eldrew yung gusto nyong marating. Which is? Ano ba yung gusto nyo marating? Ito po, yung Olympics. Ayan. Yun po yung pinaghahandaan po talaga namin. So naghahanda na kayo sa Olympics. Ano bang kailangan para makapasok ka sa 2028 Olympics? Sobrang hirap kasi ng qualification sa Olympics dahil kapag specialist ka, kailangan mo magkaroon ng points. Like kung sa apat na aparatus, sa apat na competition like yung World Cup, yung kasi yung isa sa mga qualification for Kailangan Olympics. manalo ka o sumali lang? Kailangan mo magkaroon ng points. So magkakaroon ka lang ng points kapag nag-top 8 ka. Top 8. Bawat place is may points po kasi siya. Doon sa World Cup, for example lang, no, hindi ka nakakuha ng mataas na na puntos sa World Cup. May chance pa ba na magkaroon ka ng pagkakataon na bumawi? Yes po. Like, Meron naman, no? Yes, meron naman po yan. Parang this year nung Feb, parang nagkaroon sila ng competition in Egypt. Then, babiyahe ulit sila after ng Egypt for a week. Babiyahe ulit sila for like ilang days. Tas kabilang competition naman po na parang sa German po ata. So, mga ganun. Germany? Sa Germany po. So, parang sa isang buwan, parang merong 2 na competition or 3 competition na Worlds po. World Cup po ata, World Series. World Series po World ata yun. Series. Basta hindi ko po alam. Basta meron. May mga Basta competition meron. na gano'n. May ganun po. That will gain you points pag in the event na pumasok Yes ka sa po. So kapag ka sa Olympics. kunyari, nag-fail ka po sa isa, meron ka pa pong 2. So kapag nakapasok ka ng 2, kapag nakapasok ka po sa pangalawa or parang may na-finalan ka or parang pumasok ka po talaga, parang i-count na po nila yon. Then pwede ka pa pong, kung gusto nyo po mag-competition pa po, pwede naman po. Saan ka nahihirapan sa lahat ng mga ginagawa mo sa sa practice? Po. Ano mga klase ng ano? Actually po, lahat po sila mahirap. Wala naman po madali. Ayun, wala naman po wala madali. madali. Lahat po mahirap. Kasi nakikita ko kanina, parang, yan, kunyari sa paa mo, meron kang ilalagay na gauze. Para saan yun? Kasi po, before po ako mag-competition recently, nagkaroon po ako like parang infection or parang pigsang dapa, mga ganun. Sa paa mo? 2 po. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Oo. So, kailangan ko po mag-competition ng may wounds po. So, nung nag-compete ka, may ano yan? Yes po. Yung nana. Yan. Nagkaroon ng nana, guys. Dito sa gilid. Oo. Dito sa gilid. Oo. Tapos dito sa... So, habang nagko-compete si Eldrew sa Thailand, may nana sa paa niya, no? Yeah. Pero kahit na may pain, nakayanan mo pa rin makapag-uwi ng 4 na ginto at 2 silver, no? Of course, kailangan natin, guys. Ibang klase, guys. Maraming no? umaasa. Amazing. Golden boy. Ano pakiramdam nung paa? Masakit? Masakit. Pero since kailangan natin, mag-gold, pinilit ko po yung limits. Wow. I push myself through my limits. Ano sabi ng doktor? Ano nakita? Before yung competition is pinutok po talaga siya. Then, yung coach ko po sa Japan, si Coach Mune, is parang nilabas niya po lahat ng mga nana and dugo. Then, dun na ubos. Then, paunti-unti, yung sakit niya is parang pabawas ng pabawas. So, kahit pa paano may pain pa rin habang nagko-compete ka? Yes po. Wow! Grabe, no? Pero nagawa mo pa rin, naka-gold ka pa rin. Ano reaction ng family mo sa iyong pagkapanalo? Congrats. Ayun lang po, masaya na po sila doon. Kasi parang, ewan ko, siguro masaya. Hindi lang nila talaga ma-explain kung gaano sila kasaya. Pero I know na sobrang happy sila. Pero hindi lang po talaga sila marunong mag-show ng... ganun ba sila? Hindi sila masyadong expressive sa'yo? Pagdating sa mga siguro... expressive naman po sila. Pero hindi po siya ganun ka-ano. Like yung parang, wow, you're so great. Yung mga ganun, like, congrats na, galing mo. Mga ganun. Pero meron pa rin, syempre, na
masaya and happy. Then nakakagulat, mga ganun. Sa nakikita ko, nagpa-post din naman sila eh. Yeah. Na proud sila sa'yo. Yeah. Nagpo-post sila? Oo, para nakita ko yung dad mo, may sinabi tungkol sa'yo eh, na ikaw daw yung type ng tao na hindi mo, kumbaga, ipinagmamalaki. Something like that, no? Yun ang naalala ko, na ikaw yung type ng tao na hindi mo pinagmamalaki, hindi mo pinagyayabang, Yeah. pero may achievement ka nagagawa. Yun ang naalala ko sinabi niya. Yeah, I'm that kind of person. Na hindi showy sa mga achievements. Lalo na sa mga ganitong achievements po. Pero yung sa mga siguro achievements na something may nabibili ka gamit ang sarili mong pera. Ayun is naging parang sinasabi ko diyan. Dito lang din po around through sa gym. Like sinasabi ko sa mga kuya ko, "Kuya, bumili ako ng jacket." Ganon. "Kuya, bumili ako ng shorts, ng sapatos, ng ganito." Pero yung mga ganong achievements lang po yung sinasabi ko or parang hindi ko siya totally pinagyayabang. Pero yung parang sinasabi ko sa kanila like, "Look at my achievements, kuya, nagawa ko na." Kasi dati parang sila mama pa lang bumibili ng mga gamit ko, pero look at now. Ako na po yung bumibili. Ay, yung mga ganun kasi, nakaka-proud lang kasi minsan hindi ka na pera mo na yung ginagamit. Ano yung pinakamalaking bagay na nabili mo sa sarili mong pera? Pinakamalaking bagay That made you really happy? that made me really happy. Siguro, hindi po siya bagay. Ano? Hindi ko po siya binili. Ano yun? Natanggap ko lang po siya. Ano yun? Ano yung natanggap mo? Yung family ko po. Okay. Gaano kahalaga sa iyong pamilya? Like, sobrang halaga ko po. Sobrang halaga po ng family ko sa akin. Kasi, nandyan po sila kahit na nasa highs and lows ako. Mga ganun. Sinusuportahan nila ako through emotion, financially, kahit ano pa yan. Sinusuportahan nila ako. Kung ano man yung itaka kong buhay, sinusuportahan nila ako and gusto nila kung ano yung mas nakaka-best sa akin. Kaya minsan napapagalitan ko. Normal naman yun. Normal naman. Pero instead of taking it like parang galit sila sa akin, pero I'll take it as a, lesson or parang wag mo nang ulitin kasi kaya pala sila nagalit kasi mali nga pala. Constructive criticism, parang gano'n. Yeah, ganun po. Parang gano'n ang pagtrato mo. Yung parang instead na isipin na burden, mga ganun. Isinisip ko na lang talaga na mas pinili ko na lesson na what if tama nga sila. Wala namang masamang mangyayari. Mas maganda pa nga kapag sinunod mo sila kasi sila yung may mas nakakaalam. And sila yung mas ahead. Sinasabi nila sa akin, papunta ka pa lang, pabalik na ako. So, ayun talaga yung pinaka, yung tumama sa akin na, papunta pa lang talaga ako, tapos sila, pabalik na. At hindi ka magbabago kahit na ma-achieve mo na yung mga gusto mo ma-achieve sa buhay? Of course. Hindi. If ganito akong tao, ganito ako. I'll be sweet kahit na nasa public ako. Kasi napaka-clingy ko sa mommy ko and sa dad ko kahit nasa public, Kahit ilang taon na ako, kahit ganitong, kahit 16 na ako, kinikiss ko pa rin si mommy sa public or sa bahay. And then si dad, ganun din. Parang si Papa, like parang tropa-tropa na lang kasi nga, lalaki. And iba rin yung treatment ko kay mama, kasi babae po. So, si nanay bang parang mas disciplinarya sa family, tapos si tatay yung barkada, parang gano'n? Yeah, si Ganun mama yan is parang strict. Sobrang strict. Then si Papa is parang chill lang. minsan chill, pero pag late ka na natutulog, pagsasabihan ka na niya, late ka na lagi natutulog. Pero si mama talaga yung parang may pit. yung itutuwid talaga yung daan mo na parang onting ganun mo lang parang itutuwid niya yung daan. Sino sa kanilang nag-gymnastics? Wala po. Wala. Pero si dad po kasi is parang siyang street dancer, so tumatumbling po siya. Siguro yung jeans namin is
napunta sa amin. Anong pangalan ng grupo ni dad mo? Ay, hindi ko po alam. Hindi ba siya professional dancer? Hindi Hindi? po. Hindi naman po. Pero siyempre nung bata ka pa, hindi naman kayo well off, di ba? Na family, hindi kayo mayaman. Ay, hindi po. Masasabi ba na dumaan kayo sa hirap ng buhay? Yes po. Ano yung naalala mong kahirapan? Pag iniisip mo yung naging takbo ng buhay ninyo? Wala ano yung mga po. nare-remember mo? Wala po. Wala? Bakit? Kasi kahit ganun yung buhay namin, or mahirap lang kami, never nilang pinaramdam sa amin na mahirap kami. Like parang, meron pa rin silang pagkain na nailalagay sa lamesa. Like masasarap, like adobo, mga sinigang, mga favorites namin. Mga ganun, kahit ganun lang yung estado namin sa buhay, never pa rin nilang pinaranas na sa amin na kumain ng asin, ng toyo. Ayun po, ganun po sila. Lahat ng pagkain na gusto nyo kainin, nakakain nyo? Yes po. Kahit ganun lang po yung estado ng buhay namin. Ano ba naging trabaho ng nanay at tatay mo? Si mama po, naging housewife. Pero dati po is parang nagtatrabaho po siya. Hindi ko lang po alam kung saan. Then, nagkaroon siya ng business lately ng mga foods. Then, hanggat sa lumago, naging foods, naging clothing, naging reseller. Si mama po, hanggang ngayon, di ba po, nagla-live selling siya? Nagla-live selling siya. 500 po Then, each. si dad po, Pwede sa USA, like, pwede naman po. 2 decades, 2 decades, magti 3 decades na po siguro, is parang messenger po siya sa isang company na travel and tours. Diyan po sa may Baywalk. Then, naging pedicab po siya and nakikipaglaro ng basketball para lang may mapakain kay kuya sa amin po. Sa family. Yeah. Actually, nakalaro niya si Manny Pacquiao dati. Basketball. Oh? Yeah. Oh. Pero si Manny hindi pa kayo binibisita o hindi pa hindi pa kayo kinakausap ni Manny Pacquiao after everything that's happened. Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Hindi ko po alam kasi ako po taong gym lang po talaga. Doon ka lang nakafocus. Opo, taong gym tas konting school tas bahay. Ano lang po. Hindi ko na po pinoproblema yung iba. Dito lang po talaga. Basta ang importante, masasabi mo ba na ang pamilya nyo ay masaya sa ngayon? Happy ba kayo bilang isang pamilya? Yeah. We are happy naman. That's good. We are always happy. And, kahit sa mga nangyari, happy pa rin kami. Kasi, siguro, mas maganda ng instead of isipin mo yung mga ganitong bagay, why can't you just be happy na lang? Para, hayahayang buhay. Happy, mas masarap ka maging happy kaya. Totoo naman. Dapat happy lagi. Yeah. Yung sister mo, paano relasyon nyo ngayon? Para mas naging close pa kayo? Isa okay naman po. Like, parang like sisters and brother. Even though para kaming asot pusa, yeah. We still care for each other na parang, bakit ganyan? Kahit na lagi kaming, nagsasabong. Nagkasabong kayo lagi ni isa. I still have care for her na parang, ayusin mo yung gamit mo. Nagugutom ka ba? Sometimes, kapag may pera, tinatanong ko siya, nagugutom ka ba? Tara, makdo tayo, mga ganun. Nagkakasundo rin naman after. Yeah. Tapos after nun, mag-aaway na ulit. Okay. Tanong siyempre ng mga viewers natin, especially yung mga kabataan. Yeah. May girlfriend ka na ba? I can't say po. Hindi pa rin sabihin? Bawal po. Bawal sabihin. Yung puso mo sa ngayon belongs to your family. Parang gano'n. Tama? Yeah. Belongs to my family and to someone. Na-reveal. Yeah. Okay. Anong dreams mo para sa sa sarili mo? Still, when I was a kid, to be an Olympian. To be an Olympian? Yeah. A gold medalist? Of course. Why can't you, hindi lang pwede yung, bakit hindi mo na-i-aim yung sagad na? I-aim na natin yung sagad. And siguro ang pangarap ko rin is makatulong din sa ibang gymnast at sa ibang tao. Paano? Paano mo gusto makatulong sa kanila? Siguro through financially din and through gymnastics din. And, kasi even before kami ipanganak, yung mom and dad ko is tumutulong na po talaga sa mga
simbahan. So mga nagdo-donate. Ayun po. So even before, nagdo-donate na po kami. And siguro bukas po ulit magdo-donate. Bukas po. Financial ang dinodonate nila? No po, Ano? foods po. Ah, Bukas. food. Foods. Like feeding po, ganun. Hindi alam ng tao yan, na yung parents mo. Noon pa talagang tumutulong sa simbahan. Yes po. Galing. And nung nag-anak na sila, tumutulong pa rin po kahit onti lang. Sinasama rin kayo sa mga activities na gano'n? Yeah. And yung dad ko po is pinapangalan po siya sa amin. Kay ate, kay kuya, sa akin, tas sa bunso ko po. Doon, ganun po sila. Paano pinapangalan yung? Like parang, instead na sila nagbibigay, sila nagbibigay, pero sa pangalan namin. Mga ganun. In your name. Like parang, eto, kay si Eldro nagbigay, parang mga ganun po. Like, eto donation niya, donation ng anak ko. Pero sa kanila po galing yan. So, gano'n ang gusto mong tularan balang araw? Of course. Why not? Galing naman, no? Are you getting enough support from the government ngayon? Of course. Yes po. Okay, no? Happy ka naman? Happy Sa naman dumarating po. na tulong? May dumating man o wala, I'm still be happy po. Kasi, nandito po tayo sa magandang gym. Nasasuportan. Tsaka nakakain na maayos. Healthy, ganun po. Masaya na po. Once na nagkaroon ka na ng blessing, no? For example, dumating yung future na lahat ng pangarap mo ay natupad na. Anong unang-unang gusto mong bilhin? O unang-unang mong gustong gawin sa perang darating sa iyo? Siguro po, tuparin ko po yung mga pangarap ng family ko. Patanda na kasi ng patanda ang dad ko and still nagtatrabaho pa rin siya. Siguro gusto ko na siya mag-retire and maging masaya na lang kami lahat. Gusto ko na siya mag-retire and, maging happy na lang kami lahat. Mag-bonding kami, punta kami ng iba't ibang bansa. I'll treat them. Para, maranasan nila. Well, lumalabas din naman po ng bansa daddy ko. Pero gusto ko yung vacation, hindi yung work. Gusto ko lumalabas kami, buong family na kami talaga na masaya. Ayun, gusto ko lang po is maging masaya kami ng family. Kayo bilang isang pamilya. Investment. Anong gusto mong Investment? pasok yung investment balang araw? Bahay at lupa. Bahay at lupa. Gusto kong bilan ng lupa, daddy ko kasi gusto niya maging farmer. Ewan ko kung bakit. Farm. Gusto So, niya, bilan ng farm. ayun niya, lagi niya sinasabi sa akin na once na magkaroon daw ako ng pera, i-save mo daw, tas mag-invest ka ng lupa. Kasi yung lupa, hindi talaga naluluma. Totoo. Well, maluma man, pero mas matibay pa din. Hindi nila pwedeng, Saka tumataas angkinin. ang value. Yeah, tumataas ang value. Ayun yung sabi ng dad ko, kaya siguro, ayun yung una kong bibilin sa kanya. Yun ang unang-unang magagawin. Ang kotse kasi, bababa ang value niya. Bumababa, tas naluluma, nasisira. Oo, kahit simpleng kotse lang, pero kung may bahay at lupa ka, Yeah. okay, di ba? Siguro, malaki-laki rin bibigay ko sa kanya. Kasi gusto niya talaga mag-farm, hindi ko alam sa kanya. Pero, O hindi, pag dumating ka sa edad ng tatay mo, basta, ganyan na rin iisipin, maghanap ka rin ng farm. ako din, gusto ko rin magtanim. Actually, gusto ko rin talaga magtanim ng mga plants. Meron kami mga plants sa bahay, tinatanim ni daddy. Pero okay lang. Saka nung pandemic siguro, nahilig ka rin. Wala ka namang ibang gagawin, kundi mag-alaga ng halaman eh. Inutusan niya ako tuwing umaga, Drew, diligan mo yung mga halaman sa 5th floor, sa 4th floor, sa terrace, mga ganun. Anyway, samantalayin natin yung pagkakataon. Kasi nga, ngayon ka lang na interview. Thank you very much for trusting me sa interview na to, Eldro. Anong gusto mong mensaheng sabihin sa mga magulang mo? Unahin muna natin kay nanay. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Mama, thank you so much po sa pag-alaga at sa walang sawang suporta. At sa, pagtitiis sa akin kahit na ako yung pinakamakulit, kahit ako yung pinakapasaway. Maraming salamat at di ka gumibap sa akin. Nakakamit din natin pangarap natin, ma. Actually, nakamit na natin. Masaya tayo. Si tatay. Dad, thank you so much po sa pagsuporta sa akin financially. Kahit di man stable, at least nasusuportahan pa rin. Thank you po sa mga advice, sa man na advice.
maano ko yan sa paglaki ko. Hanggang ngayon, maano ko siya. Ma-apply ko siya sa totoong buhay. Kahit bata pa lang ako, apply ko na rin po siya. Maraming salamat po sa pagsuporta sa akin. Ayan. At doon sa mga mga bata na nanonood sa atin na gusto kang tularan balang araw, anong gusto mo sabihin sa kanila? Mga kids, makinig lang kayo palagi sa mga magulang nyo. And huwag nyong isipin na pag nagagalit sila is galit sila. Ibig sabihin, may mali lang kayong ginawa or something hindi nila nagustuhan. At i-change nyo na yun. Huwag kayong, huwag kayong maging pasaway. Yun lang. Huwag kayong sumunod sa, huwag nyo ang tularan ng pasaway. O hindi, dapat tularan ka nila. Kahit pasaway ka, tinan mo naman, nag-uuwi ng achievements. Saka naman nakakita ng ganun. Oh? Okay lang yan, kasama sa buhay yan. Buhay kabataan. Ang pagiging makulit. Yeah. Balang araw, mawawala na rin yung kakulitan. Yeah, enjoy nyo lang pagkabata. Enjoy lang. Huwag nyong isipin na gusto nyo na kagad tumanda. Mahirap tumanda. Promise. Promise. Sobrang hirap. Sa training naman, anong gusto mo sabihin sa mga bata na nagsisimula na mag-training sa pag-gymnast? Sa training, guys, galingan nyo palagi. Supportahan ko kayo. Andito lang ako. Para, bigyan kayo ng mga tips kapag andito kayo sa gym. Bigyan ko kayo ng tips. Promise. Pag nakita nyo ako dito. And, galingan nyo lang palagi. Gambatin eh. At by the time na ma-air natin itong vlog na to, nasa Japan ka na, nagka-training ka na ulit. Po. Anong ina-expect mo doon sa iyong training na yun? Ayun, hirap ng training and syempre, merong paakyat, tas merong pababa. So, magiging up and downs tayo. Hindi tayo pwedeng puro ups lang. Hindi po pwede yun. And may mga downs. Tiyaga lang. Tiyaga lang. No? And by the way, I want to thankful for some people. Sige, go ahead. Thank you po sa president namin, kay Team CLC, kay Ma'am Cynthia Carion Norton. And thank you po so much sa Gymnastics Association of the Philippines, sa GAP. And thank you po sa KG Management to manage my, my schedule through interviews. And thank you po sa Coach Mune for supporting us. Thank you po kay Coach Raylan dahil chinaga mo ko. Thank you to Senator Pia Cayetano for supporting us athletes. Kay MVP Sports Foundation po, and thank you po kay Miss Weng and kay Sir June sa office, sa admin, sa lahat po ng tao. Maraming salamat po. Arigatou gozaimashita. At sa taong bayan, siyempre, na nagdarasal at umaasa na balang araw ay magiging isang gold medalist Olympics. Thank you po sa mga taong sumusuporta po sa akin. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Arigatou gozaimashita. Thank you. Thank you po. Thank you, Golden Boy. Eldrew. Thank you po. Good luck, ha? Sure. At alam kong ma-achieve mo yung mga pangarap mo balang araw. Yeah. Maghihintay-hintay lang tayo, guys. And hindi lang po to pangarap ko actually na maging Olympian. Ano yan? Hindi lang po to talaga yung pangarap ko. Ano Actually, yung pangarap pangarap din po talaga to ng coach ko. Kaso lang po talaga naudlot dahil sa mga knee injury, mga ACL. Kasi si Coach Ray, pangarap niya rin po maging Olympian. And gusto niya is i-beat ko yung 2 times gold medalist niya sa SEA Games. So, if mangyari man na makatungtong tayo sa Olympics and, ma-achieve natin yung gold medalist. So, hindi lang yung pangarap ko yung na-achieve ko. Kundi yung sa coach ko na, hindi lang din po talaga sa akin. Pati kay Coach Raylan po. Don't you feel na parang medyo may pressure na gawin? Kasi nga maraming tao nangangarap na makamit mo yan. May pressure ba? Wala. Wala talaga. If meron man, edi, let it out. Actually, hindi naman totoo yung pressure eh. Nasa sa'yo lang yan, iniisip mo lang yan. Huwag mong isipin yung ibang tao, isipin mo kung ano yung gagawin mo. Kasi kung nag-fail ka man dito, marami pa naman next. Ayun, ganito lang yan. The MMA fighter, yung Mexico? Okay. Yung sinabi niya na natalo siya na I will be champion one day.
Not tomorrow, not next week, next month, or maybe next year, mga ganon. But I promise na I will be champion one day. Ano nangyari? Yan, naging champion siya after that next MMA, MMA championship or something MMA na game. So you're telling me na walang timeline Walang time. ang pagkamit ng pangarap. Kung kailan mangyayari yun talaga. No? Kung gusto mo mangyari ngayon, gawin mo na. Pero kapag ito lang talaga yung best mo, edi ayan pa lang yung best mo. Pwede pa naman next. Meron pa Marami naman pa susunod naman. na opportunity. No? Yeah. Ano naglalaro sa isip mo kapag nagko-compete ka? Anong iniisip mo? Pag nape-pressure po ako, siguro sinisip ko, good luck, nakambate. Ano lang to, isipin mo training lang. Training. Or araw-araw mo siyang ginagawa. Ganun lang. Para, para mawala yung pressure na, oo nga, araw-araw ko itong ginagawa. Pero hindi ko po pwedeng, matumba. Pero kailangan kong ipilit lahat ng makakaya ko para lang may tayo. Hindi mo iniisip na may mga tao nagja-judge sa'yo. Basta para sa'yo, training lang to, yung ginagawa mo lagi. Yeah. Parang gano'n. They're just people like me na ganun lang. Na nag-expect ng high. Pero kapag, nag-expect ka ng high, it's okay. Expect ka lang. Thank you. So pag hindi mo nakakamit yung gusto mo, hindi ka naman nalulungkot, hindi ka na-depress. Why would I be sad? Walang gano'n. Instead of being sad, I'll just take it as a lesson. Mga ganun, like, it's just a game. Meron pa naman. Yeah. Pwede mo pa naman makamit yan sa susunod. Kapag hindi, hindi talaga. Pero kapag kaya mo, kung gagawin mo talaga, hindi mas maganda. So instead of taking it like seriously, just take it just like lesson or something na para mas ma-motivate ka lalo. Yeah. Thank you. Thank you so much. Eldro, good luck ha. Good luck sa'yo. Are you familiar with the brand, Hermes? Kung medyo newbie pa kayo dito sa brand na to at kung ano ng mga designs meron ng Hermes, take it away, Tet. Okay, Tet. Hello guys, welcome here at Exquisite Manila. I will show you some Hermes models and leathers and hardwares that we have here in the shop. Let's start with the classic ones, which is a Birkin. So these Birkins, they have different sizes, no, Mamu? We have the size 35. Yan ba pinakamalaki? 35? No, may 40, may 50, may 55, but these are for traveling already, no? So this is ito yung usong-uso dati, yung unang sumikat ang Hermes dito sa Pilipinas. Size 35. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation. With you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan. Kangen Water Machine. Goldmine Rice. From farm to market. Be a rice distributor to wholesalers, retailers, and consumers. Open for franchise.